Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is February 4, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Estancia Mall North Wing sa may Meralco Avenue Ortigas Center, Oranbo, Pasig. At dalhin po natin yan sa may San Pablo Health Center sa may St. Peter Barangay 176 Pasay po yan. Okay po. So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala akong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pangong dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Sabi po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area, Aurora. Ayun. Oras 46. Oras sa sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kasama sila Jeff Camaral at Marlene Maniero. Handang magsiyasan, magulat at magbigyan ng katotohanan. Nagbabalik po, Span Report. Ako pa rin po, Jeff Camaras. Ako ka naman, Marlene Maniero. Aba, partner, balikan mo natin ang pag-usapan ng development na partner. Ito mga community case, itong mother and daughter. Alam mo, partner, talagang kahangahan naman. Wala naman tayo salita kundi kumbaga wala tayong itong masasabi sa bilis ng investigasyon. Diba? Talagang kahangahan na ako kung paano si community na pakungo na nga po ng investigasyon o STD, lahat na ng Taguig, partner. Kasi si Taguig, sa kanila nag-report na missing eh. Alam mo, partner, kasi meron ako mga nakita dyan, diba, missing. January 16 nang nakipag-transaction sila, diba? Tapos na-report itong asawa ng January 19 na nawawala. Alam mo ba nakapag-affidavit pa itong si Pia? Itong si Pia Panganiban? Yun yung sinabi niya. Sabi niya pa, nakapag-message siya sa akin si Dayan, saka makikitulog ko sila sa ibang ano. Eh ngayon, siguro your guess is kung paano ito nangyari. Dahil sinasabi niya sa LG ng mismong 16, napaslak na si Teacher Master Sergeant Montenegro. Tapos, diba? So, January 16, kung nakipag-transaction, January 19, in-report. So, from January 16 hanggang 18, partner, mukhang ang nangyari itong 16, hinanap rin mo sila yun. Saka yung Montero na sinasabi,
Ang unang-unang ano dyan, nagtiwala. Nagtiwala dahil sa kilala, inaanak ng kasal. So, ang magagalit talaga yung biktima kung sakaling wala ako, binigyan mo ng malaki talaga ng pera. Oo. Binenta mo pa yung sasakyan mo, para lang, Diba? para lang doon. Nandiyan ang gagawin ko. Eh, ako kumita ko nga partner, talagang pinagsasaluhan. Ang parang talagang balak mo yung Wala. dapat Oo. Hindi ba sabi ko pa sa'yo, sabi ko nga, sinabi ko na nung isang huling sumuko, eh sabi niya, sinabi pa raw nung itong dismiss na polis, sinabi niya doon sa mga anak, Uy, ginagawa ko ito dahil book tayo sa utang. Yun ang sabi, ha? Ilalabas naman natin yan. Eh, di ba nga, meron pa silang mga previous issues na staff. Tafa. Tapos itong si then PO1 Christian Panganiban ay inaresto ng nooy Counterintelligence Task Force ng PNP sa kasong kidnapping at illegal detention. Alams na. Alams na, partner. Eh, ang pinagtataka ko naman dito, partner, kasi may nakitang mga ID, di ba? Dito. Abay, may ganyan ng background itong si Christian Panganiban. Eh, bakit natanggap pa siya sa isang security agent? Dapat background check nyo. Kumbaga wala nang armas sa atas. Anyway, partner, sa oras na 8:50, abay, alamin natin ang lagay ng trapiko sa buong Maynila. Sa oras pong 8:50, oras sa Radyoan ng Daytime Entertainment. Born for Habit. Traffic reports. Traffic reports. Ay sa mga nasa kalsada po, sa mga oras na ito, kamustahin ho natin ang lagay ng trapiko sa buong Maynila. Makakasama ho natin ang mula MMDA, si Boss Richard Nemi. Ay, Boss Richard, dyan ka pa na spot, Marlene. Apo, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Narito muna yung lagay ng ating trapiko sa mga oras na ito. Sa mga motorista na dadaan dito sa EDSA southbound lane, kung galing kayo sa bahagi ng Monumento, Maluwag at Daloy hanggang makarating ng Balintawak, medyo makakaranas lamang ng katamtamang pag-usad approaching po dito sa may area ng Cloverleaf. After Cloverleaf, maluwag yan patungong Kaingin hanggang makarating ng Muñoz. Hanggang dito na po yan sa may bahagi ng Quezon Avenue at yan sa may area ng Kamuning. Pero pagtapit nyo dyan sa may area ng Aurora Service Road, makakaranas ng bahagyang pagbabagal. Katamtamang dali naman yung ating tunnel patungo sa area ng ating Tuason. May katamtamang pag-usad din approaching sa Santolan flyover at bahagyang luluwag pagbaba ng flyover, pero makakaranas po rin ang katamtamang usad sa bahagi ng Annapolis hanggang dito po sa area ng Connecticut. At magbabagal naman yung flyover na magtutungo dyan sa Ortigas flyover na patungo sa bahagi po ng Meralco bound to Rosario Pati. Yung flyover naman ng Ortigas na magtutungo sa area ng Shaw Boulevard sa tamtamang daloy ng sasakyan. At maluwag naman yung ating approach dito sa may area po ng tunnel sa tamtamang ng daloy. Mabagal naman yung ating service road. Pag-akyat ng Shaw Tunnel, maluwag yan hanggang makarating ng Boni patungo dito sa may bahagi po ng approaching dito sa may Guadalupe Bridge. Medyo magbabagal naman yung mga sasakyan na pababa po dyan sa may JP Rizal. After ng Guadalupe Cloverleaf, maluwag ang daloy patungo sa area ng Estrella. May katamtamang pag-usad habang papalapit tayo sa bahagi ng Buendia at maluwag naman dito sa area ng Ayala hanggang Magallanes Interchange. Dito naman tayo sa area ng Pasay, dito sa may Tap Avenue, katamtamang daloy ng sasakyan ng mararanasan. Harrison, maluwag yan patungo sa Roas Boulevard. Northbound lane tayo ng EDSA, Harrison hanggang Tap, mabagal po ang usad ng mga sasakyan. Pagtapit dito sa Malibay, katamtamang daloy, maluwag tayo sa Magallanes flyover patungo sa Ayala. Hanggang dito na po yan sa bahagi ng Guadalupe. Pero magbabagal tayo paglampas ng Guadalupe Bridge patungo sa Shaw Crossing hanggang dito sa may Guadis Drive. Bahagi ng Ortigas, katamtamang daloy patungo sa White Plains, maluwag tayo sa Aguinaldo hanggang Santolan. Katamtamang usad naman sa Pituason hanggang Cubao. Pagtapit niya sa Camias, maluwag naman ang daloy hanggang makarating ng Sinong flyover patungo niya sa area ng Villa Road. Quezon Avenue flyover, maluwag rin patungo sa bahagi po ng approaching ng Trinoma. May katamtamang pagdaloy lamang sa bahagi ng North Avenue. Dito
Nandito tayo sa area ng approaching ng palikuan ng Congressional. Maluwag naman ang daloy na sasakyan patungo sa area ng Oliveros hanggang makabalik tayo sa may Balintawak Clover East. Balintawak papunta ng Monumento, maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan dyan. Sa mga motorista na dadaan dito sa C5, asahan dito ang mabagal na daloy sa southbound lane lamang ng approaching ng Aurora Katipunan. Maluwag tayo sa Piswason, katamtamang daloy naman approaching sa may Tirano. Area ng Eastwood, maluwag ang makarating tayo sa bahagi po ng Green Meadows. May pagbabagal na mararanasan sa service road naman ng Ortigas. Maluwag yung flyover patungo ng Quezonitas hanggang makarating ng Julia Vargas. Sa katamtamang daloy ng sasakyan, maluwag sa bahagi ng Bagong Ilog. At area ng Taguig sa may Kalayaan elevated, maluwag yan hanggang makarating ng Market patungo sa McKinley. Hanggang makalabas na tayo sa may bahagi po ng SLEX. Sa northbound lane ng C5, medyo magbabagal lamang approaching sa Kalayaan elevated. Katamtamang daloy din sa may bahagi ng Bagong Ilog. May kaluwagan naman yung ating Lanusa hanggang makarating ng Julia Vargas, pero magbabagal yan bago sumapit ng Ortigas. Dito naman sa area ng Quezon City, dyan sa may Green Meadows intersection, magbabagal ang usan ng mga sasakyan patungo sa Calle Industria. Eastwood, maluwag pa naman hanggang makarating ng Tirano. Piswason, maluwag pa rin, pero pagtapik nyo ng Aurora Katipunan, medyo makakaranas tayo ng pagbabagal hanggang makarating ng Ateneo intersection. After ng Ateneo, maluwag na yan patungo ng UP Town hanggang makarating kayo ng Old Balara palabas ng Commonwealth. Sa dadaan ng Commonwealth, eastbound lane patungo sa Fairview. Maluwag naman po ang daloy, simula dyan sa may Pilcoa hanggang makarating ng Sandigan, pero magbabagal tayo bago sumapit dito sa may bahagi po ng Regalado Avenue. After na Regalado maluwag na muli hanggang makarating tayo dyan sa may North Fairview. Westbound lane, yung pabalik ng balik po ng electrical, simula dyan sa may Regalado makakaranas ng kaluwagan hanggang makarating tayo sa may bahagi ng Manggaan. Dito tayo sa may bahagi naman ng Oliver Drive, maluwag pa rin hanggang makarating ng Luzon. Hanggang dito na po yan sa bahagi po ng pabalik sa area ng Pilcoa hanggang makabalik tayo sa may electrical. At yan po muna ang lagay ng ating traffico sa mga oras na po mula dito sa Metro Bay Command Center para sa CNS. Lord, sa Richard, para talaga ako nagbiyahe. Talagang naramdaman ko talaga yung na-visualize ko habang kinukwento ko lahat Talagang pero kakaunti na lang may traffic ngayon, So, overall, maluwag na. Apo, alas karamihan naman po ng kalsada natin maluwag na. Makakalas po ng mga pagbabagal, ito lang po approach sa mga intersection. Pero parang mabagal na dalo yan, Ortigas sa eastbound, ay pagtutungo dyan sa may bahagi ng Rosario hanggang parating ng Kaisa at may na-report na po sa atin na meron pong vehicular accident sa may bahagi ng Kaisa. Kaya medyo build up po sa limited sa Ortigas, hanggang makarating ng C5, hanggang makarating na tayo sa bahagi ng Rosario. Maraming salamat po, Sir Richard Demi. Abay, stop over ho muna tayo. Maraming salamat po, Sir Richard. Magandang gabi po. CPPCMM. Número 1 sa aksyon. Aligin na rin siya, partner? Tuloy-tuloy, Ewan mo na lang, pagka hindi nyo pa alam. Pagka talagang napaka-comprehensive. Saan may build up? Dyan, banda sa may Aurora, partner. Nakalagpas ng Ateneo. Saan nagkaroon ng vehicular accident? Ikaw, saan? Diba? Tapos, asahan yung Nakikinig ka pala. Of course! Asahan yung mga build up ng sasakyan sa mga station. Magbigaya na kasi. Anyway, partner, may mga bago tayong pangalang nakita dito naman tayo ulit sa live stream. Abay si Daragang Magayon. Hello po, watching from Hong Kong. Tapos meron pa ako nakita from Singapore. Ito si Sherry Manicane o Manicane. Ano ba ito? Sherry Manicane o Manicane? Attendance check, watching from Singapore naman siya. Di ba? Tapos si Marilyn Lopez. Thank you, na-check niyo po ako. Good night. Diba? Good night po. partner, Meron diba? din si Darwin Cabalan. Sa atin si Dan Clemente. At si Benny Barameda. Parang si Julius Pagkalanto. Siya. Ano lang? Pagkalanto. Mag-North Caloocan. At saka si Architect Marvin Riaban na dito. Nandito nga ba? Ano si Julius Pangalan? Nakita mo na. Sigat kamay. Mga tubig natin sa itong nakabit ba na rin. At si Benny Barameda. Bagong to, no? Magandang gabi po, Boss Jeff and Ma'am Marlene po. Pa-shoutout sa Barameda family watching from Otavi, Bulan, Sorsogon. God bless po sa ating God bless.
California. Palagi ang nanay niya. See you soon again. Bye nanay, mag-ingat kayo palagi ng Tito Eddie. I love you, I love you. Ito ko lang dito. Bayad na po ba? Ito ko lang. Okay na po ba? Yes po. Ito, ano po? Hindi ka pwede dito. Pwede po. Pwede. Tika lang. May sasakyan dyan ka dito na lang. Sige po, sige po. Ayan, wala naman na oh. Wala na po. Pwede po. Wala na? Aha, sige po. Hirap kasi sa Eh, dito. May sasakyan na. Ha? Pa? Sige po. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pa samantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pa samantala. So this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po.